Sisimulan na ng COMELEC ngayong linggo ang pagde-deploy ng mga balota, makina at iba pang election paraphernalia sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita, live. Angelique, puspusa na ang paghahanda ng Commission on Elections para sa Hatol ng Bayan 2025. Katunayan, inaasahan na ngayong linggo ay magsisimula ng mag-deploy ng mga automated counting machines ang COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa. Higit isang buwan na lang magbobotohan na, kaya ang inuuna na ng COMELEC ngayon na ihinanda ay ang mga balota, makina at iba pang election paraphernalia na ipapadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabuuan, mula sa 110,000, 47,000 ng automated counting machines o ACM ang dumaan sa pre-logic accuracy test o pre-LAT. Kaya naman sa April 4 o sa Biyernes, makakapag-deploy na ang COMELEC ng mga ACM. Uunahin naman na mag-deploy sa mga nasa malalayong lugar tulad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Caraga at iba pa. Sa May 5, tansya ng COMELEC, tapos na ang deployment kasama na ang mga balota. Sa ginawa namang pag-iikot ng COMELEC sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna at Binyan, Laguna ngayong araw, tinitiyak ng komisyon na kumpleto ang mga kit na ipapadala sa mga probinsya kasama ang mga ACMs. Sa prosesong ito, masisiguro ng COMELEC na walang makakalusot na maide-deploy na sira o palyadong makina. Angelique, nandito ako ngayon sa warehouse ng COMELEC sa Santa Rosa, Laguna, kung saan makikita mo sa aking likuran, nandito yung mga verified na mga balota. Ang verified na mga balota, kung makikita mo, ay nakabalot ng maigi bago ito ipadala sa mga probinsya. Katulad nito ay nakatakda itong ipadala sa Samar. Sabi naman ng Commission on Elections, sa April 20 pa magsisimula yung deployment ng mga balota. Uunahin lang nila yung mga makina dahil dediretso naman ito sa kanilang mga election offices o sa mga kanilang mga opisina sa mga probinsya, pati na rin sa mga munisipyo. Samantala, Angelique, mabanggit ko na rin, kanina ay binanggit naman ng Commission on Elections ang hinggil nga dito sa nangyaring lindol sa Myanmar at Thailand. At sabi ng COMELEC ay inaalam nila kung may sapat ba o may maayos ba ang koneksyon doon ng internet sa Myanmar o Thailand matapos nga ang nangyaring lindol, dahil nga inaasahan na internet voting sana yung isasagawa doon na pagboto ng ating mga OFW. At sabi naman ng COMELEC, kung maayos ang internet connection ay magiging maayos din ang internet voting. Pero kung talagang hindi kakayanin ay magpapadala din sila ng mga makina at mga balota sa Myanmar at Thailand. Sa Myanmar ay nasa higit 300 yung mga botanteng OFW, habang sa Thailand naman ay nasa 8,000. Angelique.